May isang kaharian na maunlad at masigla. Pinamumunuan ni Haring Fernando at Reyna Valeriana. Ito ay ang Brabania. Mag-asawang may 3 prinsipeng anak, sina Don Pedro ang panganay, Don Diego ang pangalawa at Don Juan ang bunsong anak. Isang gabi, habang masarap ang tulog ng iba, ang mahal na monarka ay dinalaw ng masamang panaginip. Naging sanhi ito nang hindi niya malaman na uri ng sakit. Isang mediko ang nagpahayag kung ano ang gamot sa natatanging sakit ng Haring Fernando. Isang engkantadang ibong Adarna ang pangalan, na matatagpuan sa kabundukan ng Tabor sa puno ng Piedras Platas. Inatasan ni Haring Fernando ang kanilang panganay na anak na si Don Pedro. Inabot siya ng 3 buwan sa paglalakbay kasama ang kanyang kabayo. Natagpuan niya ang kabundukan, nakita at narinig na humuni ang ibong Adarna. Subalit, sa isang iglap, siya ay naging bato. Nang hindi na nakabalik, inatasan ni Haring Fernando ang ikalawang anak na si Don Diego, na hanapin ang nawawalang kapatid at hulihin ang ibong Adarna. Inabot naman ng mahigit 5 buwan ang paglalakbay ni Don Diego, kasama rin ang kanyang kabayo, at parehas lang din ang kinahinatnan. Tulad ng kay Don Pedro, naging bato rin ang pangalawang anak. Nakiusap si Don Juan sa Haring Fernando na siya'y payagang hanapin ang 2 kapatid at hulihin ang ibong Adarna. Ibang-iba ang ginawang paglalakbay ni Don Juan. Siya ay naglakad lamang at nagbaon ng 5 pirasong tinapay. Habang naglalakbay, siya ay nakakita ng isang ermitanyong sugatan at tinulungan niya ito. Nang makarating na siya sa kabundukan, ay kumatok siya sa bahay ng ermitanyo. Pinatuloy at pinaghain, sila'y nagsalo. At binigyan siya ng ermitanyo ng isang labaha, 7 dayap at 1 sintas. Sa huli ay nahuli rin ang mailap na ibon. Bumalik siya sa bahay ng ermitanyo, dala ang ibong Adarna at inutusan siya na sumalok ng tubig sa banga at ibuhos sa 2 bato na nasa ilalim ng puno, at bumalik sa pagiging tao ang makakapatid na sina Don Pedro at Don Diego. Agad sila tumungo sa bahay ng ermitanyo. Pinaghanda sila ng piging at sinabihan, "Kay humayo na pabalik sa Brabania at humagsana maglilo." Sa kanilang paglalakbay pabalik sa Brabania, nakaramdam ng kasakiman si Don Pedro at dinamay pa si Don Diego. Nang pagpasyahan nilang bubugin at iwan sa kagubatan si Don Juan, naiuwi ng 2 kapatid ang ibong Adarna sa kaharian ng Brabania. Subalit ito'y ayaw umawit. Kita ng isang matandang lalaking ugod-ugod si Don Juan, at ito'y kanyang tinulungan upang bumalik ang lakas at makauwi sa Brabania. Sa huli, umawit na ang ikantadang ibon at gumaling si Haring Fernando. Isiniwalat ng ibong Adarna ang ginawang paglilo ng 2 magkapatid kay Don Juan at tinanggalan sila ng karapatan. Subalit hiniling ni Don Juan na patawarin na lamang ang mga kapatid sa nagawa, at humiling din siya sa birheng mahal ng kapatawaran para kay na Don Pedro at Don Diego. At Don Diego si Don Juan, ang dalawa ay nagplano na papakawalan ang ibong Adarna sa saktong si Don Juan na ang magbabantay, at kapag siya'y nakatulog. Naging matagumpay nga ang planong ginawa ng 2 makakapatid. Dahil nga rito, ay nagpasya si Don Juan na risalin ang palasyo, at sa pangalawang pagkakataon ay muling lubisan ang prinsipe. Pinatawag ang mga prinsipe at 2 lamang ang nagpakita, at sinabi ng magkapatid na hahanapin nila ang may sala na si Don Juan. Muling naganap ang kalbaryo ni Don Juan na matagpuan siya ni na Don Pedro at Don Diego sa kabundukan ng Armenia. Nagsimula ang kanilang pamumuhay rito. Tinuklas ang hiwagang binabalot ng Armenia. Natagpuan nila ang isang malalim na balon
Napasya ang tatlong magkakapatid na alamin ang hiwagang mayroon sa ilalim na ito at sila'y isa-isang bumaba, ngunit si Don Juan lamang ang nagtagumpay na makarating sa pinakababa nito. Natagpuan ni Don Juan si Doña Juana rito at siya'y umibig. Pinakita niya ang kanyang tapat na pag-ibig nang kalabanin at talunin niya ang isang higante na nakabantay kay Doña Juana. Dahil kay Doña Juana ay nakilala ni Don Juan ang bunsong kapatid nito na si Prinsesa Leonora na kalaunay kanya rin iniibig. Ngunit kandili ng isang serpenteng may 7 ulo si Prinsesa Leonora at iniligtas ni Don Juan ang kanyang minamahal sa talampasang serpente. Nung mailigtas ni Don Juan ang 2 prinsesa ay tuluyan na nilang nilisan ang balon at nakaahon. Nalaman ni Don Pedro at Don Diego ang kagitingang nagawa ni Don Juan sa pagkaligtas ng 2 prinsesa at namayani na naman ang kainggitan kay Don Pedro. Nakalimutan ni Doña Leonora ang kanyang tiyamating singsing at binalikan ni Don Juan sa ilalim ng balon. Habang bumababa si Don Juan sa balon, ay pinatid ni Don Pedro ang lubid at nalaglag si Don Juan. Nakita ito ni Prinsesa Leonora at nahimatay. Ngunit pagising niya ay nasamisig na ni Don Pedro at hinabilin niya sa kanyang alagang lobo na gamutin si Don Juan na naghinip muli ang hari na nasa panganib daw ang kanyang bunsong anak na ito'y nakatali at inihulog sa malalim na balon. Nakabalik na ng Bribannia sina Don Pedro at Don Diego kasama ang 2 prinsesa at hiniling sa hari na sila'y ikasal na sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi pumayag si Prinsesa Leonora at sinabing, "Ako po'y di sumusaway sa atas mo, haring mahal. Ngunit hiling ko lamang iliban muna ang kasal sa aking pahintulot ng mahal mong pagkupok. Nabayaan kong matapos ang panata ko sa Diyos." Ang ikinasal ay sina Don Diego at Doña Juana. Sa tulong ng lobo ay gumaling si Don Juan. Nang makuha ni Don Juan ang singsing ng prinsesa ay umuwi na ito pabalik ng Bribannia. Sa paglalakad ni Don Juan, siya'y nakaramdam ng pagod. Nagpahinga sa isang punong kahoy at nakatulog. Sa kasarapan ng pagtulog ay siya namang pagdating ng ibong Adarna. Dumapo sa puno at nagsimulang kumanta. Pinayuhan ng ibong Adarna si Don Juan na maglakbay sa reyno ng De los Cristales upang hanapin si Maria Blanca at kalimutan si Leonora. 5 buwan ang naubos sa paglalakad hanggang sa may nakita siyang matandang ermitanyo. Humingi siya ng pagkain at inabot ang isang supot ng tinapay na durog-durog, ngunit malinamnam ng kinain niya. At pinainom siya ng tubig sa bumbong na hindi nauubos. Ipinaliwanag ni Don Juan sa ermitanyo ang dahilan at siya'y naparoon sa lugar na iyon. Ayon sa kanya, hinahanap niya ang kaharian ng De los Cristales. Ngunit wala namang nakakaalam kung saan ito. Sinabi ng ermitanyo na magpunta siya sa ika-7 bundok na kinaroroonan ng isang matandang ermitanyo at dooy magtanong. Nang makarating na siya sa matandang ermitanyo, tinanong niya kung saan makakita ang kaharian ng De los Cristales. Ngunit hindi din alam nito kung saan matatagpuan iyon. Kaya naman ipinahatid ng ermitanyo sa unicornio si Don Juan sa kaniyang kapatid. Subalit nang makarating sila ay hindi rin alam nito ang kaharian ng De los Cristales. Kung kaya't pinatunog ng ermitanyo ang kampana at tinanong ang kanyang mga alagang ibon at isang agila. Sinabi ng agila kung saan matatagpuan ang kaharian. Laking tuwa ni Don Juan dahil makikita na niya ang kaharian ng De los Cristales. Sumakay si Don Juan sa likod ng agila at sila ay naglakbay ng walang hinto sa loob ng 1 buwan. Narating nila ang kaharian ng De los Cristales. Sinabi ng agila kay Don Juan na huwag kalimutan ang kanyang bilin.
At dumating nga ang tatlong prinsesa sa oras na binanggit ng agila. Ang kagandahan ni Doña Maria ay talagang kaakit-akit. Sabay-sabay na naligo ang tatlong prinsesa. Kinuha ni Don Juan ang damit ni Doña Maria at pinaliguan ng halik. Nang umahon si Doña Maria, galit na galit ito dahil ang kasuotan ay hindi makita at sinabing papatayin ang kumuha nito. Nagpakita ang binata at humingi ng kapatawaran sa kaniyang nagawa. Pinatawad naman siya ng dalaga. Ipinagbili na ni Doña Maria si Don Juan na sundin ang lahat ng kanyang tagubilin upang hindi mabigo sa ipapagawa ng hari. Patangin ng bundok at taniman ng trigo, patubuin at pamungahin sa gabing iyon, anihin at gawing tinapay para sa almusal ng hari kinabukasan. Dahil sa mahika ni Maria Blanca, natupad ang utos ng hari. Pinatawag ng hari si Don Juan pero ayaw niyang manatili roon dahil ayaw niyang sumailalim sa mahika ng hari. Umayag si Don Juan na sundin ang mga kahilingan ng Haring Salermo. Ipinakuha ng hari ang prasko na may 12 librito. Mga alaga ito ni Haring Salermo. Pinakawalan ito ni Haring Salermo sa dagat. Ang ikalawang utos ng hari, ilagay muli sa prasko ang mga itang pinakawalan sa dagat. Tinulungan muli ni Maria Blanca si Don Juan. Nagulat ang hari sa nangyari dahil nagawa ni Don Juan ang ikalawang utos at bumuo muli ng isang plano. Ang gatlong utos naman ng hari para kay Don Juan, iusod ang bundok sa tapat ng durungawan ng hari. Gusto ng hari na makita sa umaga sa kanyang bintana ang bundok upang makalanghap ng sariwang hangin. Ave Maria ang biglang dinasal ni Don Juan upang humingi ng tulong. Tinulungan muli ni Maria Blanca si Don Juan na iusod ang bundok ng nagmamadaling araw. Ito'y kanilang napagtagumpayan. Pinatawag ni Haring Salermo si Don Juan at ipinahiwatig ang kanyang pagkalugod, papuri at paglilingkod nito. Humingi uli ang hari ng isang kahilingan. Ika-4 na utos ng hari. Ilagay ang bundok sa gitna ng dagat at gawing kastilyo. Nais ng hari sa pagkagising, ang magisnan niya ay napuputukang mga kanyon at mga lansangan ng kanyang lalakaran ay mula sa Palasyo Real hanggang sa muog na ginawa. Ang lansangan ay matuwid at sa magkabilang panig ay makikita ang mga palamuti. Nabatid ni Doña Maria ang utos ng kanyang ama at sinabi kay Don Juan na huwag mag-alala dahil ito ay kanyang magagawa. Kinabukasan, nagising ang hari dahil sa putukan mula sa bagong palasyo. Niyaya ni Haring Salermo si Don Juan na pasyalan ang bagong palasyo. Ang lahat ay kasiya-siya sa kaniyang paningin, lalo na ang tangulang kahanga-hanga na siyang ninais. Walang tigil ang putukan nang mapansin ng hari na nawawala ang kanyang singsing. Ika-5 utos ng hari, alisin ang kastilyo at ibalik ang bundok sa tapat ng bintana. Nasunod ang utos ng hari at tinawag si Don Juan para sa susunod na utos. Ang ika-6 na utos ng hari para kay Don Juan ay hanapin sa gabi ang nawalang singsing ng Haring Salermo. Nagkita si Maria Blanca at Don Juan. Napunta ng laot ang mag-iro, dala ang batya, itak at sangkalan. Sa gitna ng dagat, inutos ni Maria Blanca na tatarin siya ng pinong-pino at iwasang may matapong ibang parte ng katawan. Matapos tatarin ay ihulog ito sa dagat upang maging isda na may kakayahang sumisid sa pusod ng dagat. Ang ika-7 utos ng hari, paamuhin ng kanyang kabayo na ubod ng tapang, mailap at naninipa. Pinayuhan ng prinsesa si Don Juan na kung ano ang gagawin upang mapaamo ang kabayo. Matapos ang bilin, umuwi na ang mag-iro upang magpahinga.
Sinunod lahat ng prinsipe ang mga tagubilin ng prinsesa. Nang hina at napaamo niya ang kabayo. Sinabi ng Haring Salermo na ito ay araw ng kanyang pagpili sa kanyang magiging reyna. Na kung sino man ang kanyang mapili, ito ay magiging kanya. Ipinakita ni Haring Salermo ang 3 silid na may butas ang pintuan. Sa 3 silid ay narito ang 3 anak ng Haring Salermo na lahat ay magaganda at mararangal. Sa bawat butas ay nakalabas lamang ang hintuturo ng bawat reyna upang hindi mahulaan sa 3 ang mahihirang. Ang unang pinto ay nilagpasan ni Don Juan. Gayon din ang ikalawang pinto. Sa ikatlong pinto, hinawakan ng hintuturo at ito ang pinili ni Don Juan. Hindi ito binitawan ni Don Juan hanggat hindi binuksan ang pinto at lumantad si Doña Maria. Hindi makaimik si Haring Salermo. Ayaw man niya ay wala siyang magawa. Si Doña Maria na kanyang anak na labis niyang minamahal ay mawawala na sa kanya at pagdaramdam ang nasa puso. Lihim na hinikayat ni Haring Salermo si Don Juan na pumunta sa Inglaterra at iwan si Doña Maria. Pilit na ipakasal sa bunsong kapatid ng hari. Natakot si Doña Maria at niyayang magtanan sila ni Don Juan. Sa kanilang pagtakas, inutos ni Doña Maria na kumuha ng kabayo si Don Juan sa ikapitang kuwadra. Ngunit sa pagmamadali, ang nakuha niya ay ang nasa ikawalong kuwadra. Madilim pa nang sila'y umalis, ngunit nakita rin sila. Taghabulan, nang aabutan sila ng hari, naglaglag si Doña Maria ng mga karayom at nang palapit na ang hari, ang karayom na ito ay naging bakal na tinik. Muli, nang aabutan sila ng hari, naghulog si Maria ng sabon sa lupa at ito'y naging kabundok na sabon na naging dahilan ng pagbaon ng mga kabayo. Dahil sa pagtanggol ni Doña Maria sa kanyang pagmamahal kay Don Juan ay nahulog ang prinsesa ng Coje. Ang lupa'y naging napakalawak na karagatan. Dahil pa rin sa pagod at panghihina, wala na magawa si Haring Salermo. Sa galit, isinumpa ang anak. Hiningi ko sa Panginoong gumapang kang parang kuhol at sa haba ng panahon matuto ka rin lumingon at sakaling sumapit sa kahariang Birbanya, malimot ka ng iyong sinta at siya'y ikasal sa iba. Dahil sa sama ng loob, hindi na natutulog ang hari, naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nagpasya si Don Juan na iwan muna si Doña Maria sa dahilang nais niya itong bigyan ng marangyang pakilala at pagsalubong kapag siya'y dumating sa kanilang kaharian. Ayaw man ni Doña Maria, hindi na siya makatanggi. Nagbilin na lamang ito na umiwas sa mga babae, maging sa kanyang ina. At kapag ito ay nilabag ni Don Juan, may malaking epekto ito sa kanilang pagmamahalan. Pagdating sa palasyo, ang lahat ay nagsaya at nagdiwang sa kaniyang pagbabalik. Ang bili ni Doña Maria Blanca ay nakalimutan ni Don Juan. Sumalubong ang buong pamilya niya, lalo na si Doña Leonora. Isinalaysay ni Leonora ang nangyari sa balon. Hiniling ni Leonora kay Haring Fernando bilang hinakdal sa mga paghihirap at sakripisyo sa pagmamahal kay Don Juan na siya ay maikasal dito. Para matigil ang kaguluhan, ipinasya ni Haring Fernando na ikasal si Don Juan kay Leonora. Ang lahat ay nagsaya. Ang buong palasyo ay nagdiwang. Sa kabilang dako, si Doña Maria ay naghahanda na sa pagdalo sa kasal. Sa tulong ng kanyang singsing na may mahika, humingi si Doña Maria na sasakyang karosa na walang kapantay ang ganda. Isang kasuotan na higit pa sa isang emperatris at mga dama na siyang aalalay sa kanya. Lahat ng kanyang hiniling ay ibinigay ng mahiwagang singsing. Dumating sila na nangangalahati na ang seremonya sa kasal. Bilang paggalang sa kanilang pagdating, itinigil muna ang kasal. Marangal na tinanggap si Doña Maria. Nakita siya ni Don Juan, ngunit hindi siya nakilala nito. Halos
halos madurog ang puso ni Doña Maria nang makita ang lambingan ni Don Juan at Leonora. Nakiusap siya sa hari at reyna na bago ipagpatuloy ang kasal ay magpapalabas muna siya ng isang laro bilang handog sa ikakasal. Nagsimula ang palabas sa tugtugin at sayaw ng mga ita kung saan ang mga ito ang pangunahing mga tauhan. Isinalaysay ng Negrita ang lahat ng pangyayari sa buhay ni Don Juan sa Reino de los Cristales. Kinuwento nito ang pag-iibigan nila ni Doña Maria na itinaya ang sariling buhay para lamang sa kaligtasan ng prinsipe, maging ang paglabag nito sa kagustuhan ng amang si Haring Salermo at kalabanin ito. Isinalaysay din ng Negrita ang 7 utos at pagsubok na ibinigay ni Haring Salermo. Kung hindi maisasagawa ni Don Juan ang mga pagsubok na ito, ay kamatayan ang katumbas. Hindi pag-alala ni Don Juan sa mga pangyayari sa kanilang buhay ni Doña Maria. Halos patapos na ang palabas, hindi pa rin maalala ni Don Juan ang pagmamahalan nila ni Doña Maria. Dahil dito, nais tapusin ni Doña Maria ang lahat. Babasagin niya na ang prasko na biglang naalala ni Don Juan ang kanyang nakaraan. Doon lamang nagliwanag ang isipan ni Don Juan sa nakaraan at nakilala si Doña Maria. Humarap siya sa kapuluan at sa kanyang amang hari at nagsabi na, "Amang makapangyarihan, dito ako papakasal." Nagkagulo sa palasyo. Nagsalita si Doña Leonora sa harap ng Haring Fernando. Ipinagtapat niya ang pagsusumpahan nila ni Don Juan at buong detalye na pagkakaligtas at paglilo ni Don Pedro at Don Diego sa kapatid. Sa mga narinig ni Haring Fernando, puot at galit ang kanyang nadama at nagbigay ng desisyon na si Leonora at Don Juan ang dapat na ikasal. Ngunit ito ay tinutulan ni Doña Maria. Lalong nagulumihanan ang hari nang muling ipinaalala ni Doña Maria ang kanyang sakripisyo at pagmamahal kay Don Juan na isinalaysay ng mga ita. Lalong nagulumihanan si Haring Fernando at ito'y nagwalang kibo at tumupo sa kanyang trono. Inilahad ni Doña Maria ang kanyang pagkatao sa mga taong dumalo sa kasalan. Ikwento niya ang lahat ng nangyari at inilarawan niya ang paghihirap nila ni Don Juan upang ipagtanggol ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng mga isinilaysay ni Doña Maria, inihatol pa rin ng Arsobispo na kay Leonora dapat makasal si Don Juan. Binanggit niya, utos ito ng simbahan at batas ng kalangitan. Ang unay may karapatan sa pag-ibig ni Don Juan. Nag-aapoy sa galit si Doña Maria. Ibinuhos niya ang tubig sa prasko at bumaha sa buong Birmania. Nakiusap si Don Juan kay Maria Blanca at hiniling niya sa Arsobispo at sa mahal na hari na noon din ay ikasal sila, Doña Maria, at si Leonora ay ipakasal kay Don Pedro. Hindi na tumutol si Leonora. Hangad din ng hari na isabay ang paglilipat ng korona at setro kay Don Juan na kanyang nais na mamahala sa kaharian ng Birmania. Ngunit tinanggihan ito ni Doña Maria sa dahilang sa kanilang pagbabalik sa Reino ng de los Cristales ay si Don Juan ang magiging hari. Pagkatapos ng kasal, umuwi na sa kaharian ng Reino de los Cristales sina Doña Maria at Don Juan. Gayunpaman, kinilala ang pagbabalik ni Doña Maria. Pinikilala si Don Juan bilang bagong hari. Pinatungan ng korona at diadema si Doña Maria bilang bagong reyna ng de los Cristales. 9 na araw ang pista, araw-gabi ang musika. Walang tao ang hindi masaya at nalimot ang madlang dusa. Ang pagmamahalan ng hari at reyna ang naging huwaran ng mga mamamayan. Naging tanyag sila sa mabuting pamamalakad. Ang kabuhayan ng mga tao ay umudlad at walang naghihirap. Kaya't nang yumaong ang hari at reyna, ang buong reino ay lumuha at nagluksa bilang pag-alala sa tuwin ay mayroong dasal na inaalay sa kanila.